What's good? It's your boy Jay and welcome to part 2 of our day 3 adventure dito sa Danang. So kagagaling lang namin sa Marble Mountain and next stop namin is yung famous coconut boat ride ng Hoi An, or locally called as Camtan Coconut Village. It's only 10 minutes away from Hoi An Old Town. Madali lang siyang puntahan. Pwede kang mag-grab, taxi, or even bike kung trip mo mag-chill ride. Pagpasok mo pa lang, sasalubong na sa iyo yung vibrant colors at yung masayang crowd. Ibang-iba yung vibe dito, napaka-festive. Yung entrance fee is 30,000 VND or roughly 70 pesos. Tapos yung boat ride mismo is around 150 to 200k VND or 400 to 500 pesos. Pero good for 2 na yun. Pero heads up, madalas negotiable pa ang presyo dito so huwag ka mahiyang tumawad. But in our case, naghiwalay kami ng asawa ko para makuna namin yung isa't isa. Okay, let's do this. Woo! Okay, that's my wife. Yeah. Yes. Okay, kuda kita. So ayan, let's go. Simulan na natin ang experience. Pagsakay mo pa lang sa bangka, mapapansin mo agad yung kalmadong vibe. Kasi maraming coconut trees, tas tahimik lang yung tubig, payapa. Tamang chill ride lang. Quick tips pala bago ka pumunta, make sure na magdala kayo ng sunscreen kasi grabe yung init. Sobrang saya ng vibe dito, tsaka lagi nakangiti yung mga bangkero. Ito nga si Manong, binigyan pa ako ng talangka. Sipit patuloy ako. And for the best time to go, either morning or late afternoon. Pag tanghali kasi sobrang init at dahil open area siya, wala masyadong shade. So kung gusto mo ng mas chill at less crowd, go early. Pero kung gusto mo ng mas lively at party vibes, sa hapon to sunset. Lamig yan, binibidyoan ko lang din to. Ang pinapapansin nyo, yung mga bangka nila lahat bilog. Kasi hindi siya yung usual na bangka na alam natin. Ang tawag nila dito is basket boat or tung chai na originally daw na ginagamit ng mga Vietnamese fishermen. At isang cool trivia, ginawa nilang bilog yung bangka noon para maiwasan daw yung tax sa mga French colonizer. Kasi technically, hindi naman siya boat, kundi basket. Smart, di ba? Hey, hi, babe. So far, chill naman yung ride pero pagpasok namin sa kanto, unti-unti na nagbabago yung vibes. Nagiging pang party-party na siya at mas masaya na yung tao tsaka maingay. Naririnig na namin marami nagkisigawan at ito yung dahilan kung bakit. Yung mga bangkero biglang nagpapakita ng mga tricks. Ikot dito, ikot doon. Literal nahihiluhin ka sa tubig habang nagkisigawan yung ibang tourist. Para siyang ride sa perya pero nasa ilog ka. And since andito na rin lang, might as well subukan na namin. Kids, this is how you spend your adult money. Oh my God.
As expected, medyo nagpanik na naman si wifey nung una kasi nakakahilo daw. Well, nakakahilo talaga kasi iniikot-ikot ka. Pero may technique kasi dyan guys. Usually, kapag umiikot yung paligid mo, all you have to do is focus on one thing. Usually, ito yung tao na nasa harapan mo. I-focus mo lang yung paningin mo sa kanya at huwag ka titingin sa kung saan man. Tingnan mo, mawawala hilo mo. And true enough, when she got the hang of it, na-amaze din siya kasi nawala nga yung hilo niya. And dun pa nagsimula yung totoong fun. And by the way guys, separate pa nga pala yung bayad sa umiikot na boat. Ang singil na is 200k which is around 450 pesos. Pero natawaran naman namin siya to 150k. Mabait naman si kuya sa pumayag na. Oh my God. So isipin mo yun, magbabayad ka para hiluhin ka lang. Oh my God. Oh my God. Woo! That was fun. Actually, hindi naman siya nakakahilo. Basta ang technique lang nun, titingin ka lang straight doon sa kaharap mo. Meron. Meron din sa akin, babe. Meron din sa akin. Yan. So, sobrang enjoy nun. Mga 1 minute ka lang namang hihiluhin ni kuya. Sa bayad sa kanya, parang 200k BND. So, parang... I don't know, magkano ba yun? Pero mura lang yun sa peso. Mamaya, check nyo na lang kung magkano yung conversion. Pero yan, 200k BND ang isa. So since dalawa kami, 400k. Pero sobrang gandang experience. So overall, we had a really good time. And one of my biggest takeaway, hindi kasi ito yung tipo na activity na, wow, ang ganda na view. Ito yung more of, wow, ang saya na experience. Kasi hindi lang siya about dun sa lugar, kundi dun sa energy ng mga tao. Good. Ông ba thắng năm sai, sa lele. Very good, very good. Nakakatawa sila kasi sobrang genuine ng feeling. Kung yung hindi lang sila para kumita, kundi para mapasaya ka rin. Sobrang enjoy ng experience. Pagsampa mo pabalik, pero kapang option na kumuha ng photo souvenir. Well, I think mura lang naman siya, so kumuha na rin kami. Tsaka maganda yung shots eh. And syempre, buko juice muna for refreshment. Yan babe, kuha ka na. Okay na, nabidyoan ko na, wag na. Inumin mo na. Ang dami mga lantern. Ayan, meron pang photos. Memories. Okay naman siya sa mga videos pero hindi ko lang ini-expect na maging ganito siya kasaya. Yung tawanan, yung sigawan, yung biglang ikot ng bangka, yun yung nagpapamemorable sa kanya. So kung pupunta kayo ng Hoi An, huwag niyong kalimutan dumaan dito sa Coconut Village. This is one of those experiences na hindi mo makikita sa ibang lugar. Simple lang siya pero sobrang saya. At sa dulo ng ride, mapapangiti ka na lang kasi hindi mo ini-expect na sa isang bilog na bangka, makakakuha ka ng isa sa mga pinakamasayang memories ng trip mo. So there you have it. I hope you guys liked the episode. Ikaw, anong pinaka-memorable trip mo sa Danang? Comment mo na yan. Thanks for watching. Please help me grow my channel by liking and subscribing. Alam nyo na yan. This is you, Brother J Adventures. To the next episode, I'm out, y'all.